Welcome to MRC Tech. So, ang task natin ngayon para sa Computer System Servicing NC2 ay mag-i-install tayo ng virtual printer doon sa ating server computer. At i-deploy naman natin ang virtual printer sa mga client users and computers natin. So, start na natin. Close na muna natin ito. And then open natin ang ating server computer. So log in tayo. Ayan, type the password. Ayan. Okay, so open natin ngayon ang server manager. Ayan, sa server manager, kailangan natin ngayon i-install yung server rule ng para doon sa printer natin sa pagdi-deploy. So, click muna natin ito sa dashboard ang add rules and features. Then, click next. Then, click next ulit. Then, next lang ulit tayo rito. And, locate natin yung para sa printer. So, ito yon, print and document services. Then, click natin ang add features. Yan, okay na. Print and document services. Then, click next. Then dito sa features, wala na ulit tayong gagawin dyan. Click lang natin ulit ang next. Then next ulit. And dito, default lang ulit. Print server lang. Then click next natin doon. Tapos, click ulit natin itong restart the destination server automatically if required. Then click lang natin ulit ang yes. And umpisa na natin ang installation process nung ating print and document services. So pag na-install na ang print and document services, maidadagdag na doon sa administrative tools yung print management. So doon na rin tayo mag-i-install ng printer natin at magde-deploy na rin sa group policy ng ating domain. Ang domain natin na si mrctech.local. So yan, hintayin lang natin matapos ang installation. Ayun, okay na. Installation succeeded on server 12 mrctech.local. So close na natin to. Then diretso na tayo sa administrative tools para ma-install na natin yung printer. So dito na rin tayo mag-i-install. Click na natin si print. Ayun, print management, andito na siya. So, check natin sa printer. Ang printer lang na nandito na naka-install, ito, Microsoft XPS. So, para mag-install tayo ng panibagong printer, click natin itong print server. Yan, expand na rin natin to para makita natin yan. Drivers, forms, ports, and printer. So, pwede tayo dito mag-right click. Pwede rin naman tayo mag-right click din dito. Yan. Add a printer. Then dito, add a new printer. So, default lang tayo dito sa printer port natin, LPT1. Then, click na natin ang next. Then dito, install a new driver. Then, click lang natin ulit ang next. Then, select na tayo ng printer. So, for example, dahil ang printer ko dito sa bahay ay Canon. So, Canon na rin ang pipiliin natin manufacturer. Baka naman, Canon. Ayan. Kahit nalo na dito na printer model, so yan ang select natin kahit na ano na dyan, for example lang naman for virtual printer installation natin. Then click lang natin ulit ang next. Then dito default na rin, wala na tayong babaguhin dito. Importante naka-check yung ating share this printer, so dapat naka-check yan. Then click lang natin ang next and next lang ulit dito. Hintayin natin matapos ang installation wizard for printer installation. Ayun, pumasok na doon, nakita ko na. Ayun. Then dito finish na natin. Wag na tayo mag-print test. Ayun, finish. Ayan, nandito na ang ating Canon Inkjet Q253 class na printer. So, gagawin natin dito ngayon dahil nakapag-install na tayo ng Canon printer. So, kailangan na natin siyang i-deploy naman doon sa ating mga client users and computers. So, right-click lang natin itong Canon Inkjet.
then deploy with group policy. So click natin itong deploy, then browse lang natin dito at i-deploy natin ito doon sa GPO ng ating domain name na si mrctech.local. So ito yung kanyang GPO, yung default domain policy. So dyan na natin ikakarga yung policy para doon sa printer. Then click lang natin ang OK. Then check natin ito, users to this GPO na per user at per machine. Then click lang natin ang add. Ayan, andito na. And click apply, click OK, and click OK ulit dito. So okay na, nakapag-deploy na natin. So dito check natin sa deployed printers. So makikita natin dyan kung ano yung mga dineploy natin na printer. So eto siya. Si printer name, ayan o, Canon Inkjet. Ayan, okay. So next is i-check na natin ngayon doon sa client computer natin, doon kay user na si Mark Olita at si Rainier Camelosa kung na-deploy na nga ba doon yung printer. Okay, so close na natin ito or minimize na lang muna natin pati ito. Ayan, palitin natin to. Lipat tayo dito kay client PC or sa client computer natin. Ayan, sige, unahin na natin si Rainier Camelosa dahil siya ang naka-log in. Ayan, log in na natin yan. Okay na, then punta tayo ngayon sa control panel. So type lang natin dito. Ayan, control panel. Ayan, click natin si control panel. Then, doon sa hardware and sound, click natin ang view, devices, and printer. So, check lang natin dito. So, ayan. So, makikita nyo dito, yung mga printer, ayan, list, may 4. Meron tayong fax, Microsoft Print to PDF, XPS, and OneNote. So, mapapansin nyo, wala pa dito si Canon. Dahil nga, dinagdag natin or nag-deploy tayo ng printer through group policy. So, every time na meron tayong dinadagdag at binabago sa ating group policy dun sa server computer natin, so, kailangan natin ulit i-update ang group policy. So, click lang natin ang window R. Ayan. Then, eto ulit. Ayan, yung GP update space /force. So, i-update natin ngayon yung policy. So, click lang natin ang OK. Ayan. Tingnan natin kung papasok na dito yung printer. Printer name or printer manufacturer natin ay si Canon. Ayan. Then, click natin ang Y para mag-restart etong ating client user account na si Rainier Camelosa. So, after mag-sign out nyan, i-re-log in natin. So, check natin kung pumasok nga ba ang printer na dineploy natin. So, pag hindi pumasok yun, troubleshoot na tayo. Yun, Rainier Camelosa. So, password. Yan, enter natin yung password. Rainier Camelosa, then log in. Then check ulit natin kung pumasok yung printer na dineploy natin from server computer doon sa atin namang yan, sa user account nga na si Rainier Camelosa. Yan. Okay, medyo matagal mag-open ang ating user account. Ayan, okay na. Then next is balik ulit tayo doon sa devices and printers. So type lang natin ulit dito ang control panel. Ayan. Punta ulit tayo sa control panel. Ayun, no? Punta tayo ng control panel. Ayan. Medyo bumabagal lang.
pag di natin nakita, so pwedeng meron tayong na-miss or na hindi na i-configure. So, madali lang naman din yun. Pero pag pumasok, ibig sabihin, tama. Ayun, nandito na siya. Si Canon Inkjet Q253 class driver on server 12. Ito na siya. So, para ma-check natin kung ito ay tama at na-deploy galing sa server dun sa group policy natin. So, kailangan hindi pwedeng ma-remove ito ng user account natin. So, try natin i-remove. Right-click, then remove device. Ayan. So, dito meron na siyang user account control. So, ibig sabihin, tama yung ating pagdi-deploy ng printer dahil hindi siya na-remove. So, kailangan ng permiso ng administrator natin ng server para ma-remove yung printer. Okay na yan? Yun. Then next, check naman natin ngayon doon kay Rainier Cameloza na account. Then doon na rin tayo magti-test print mamaya. Or kay Mark Olita pala kasi ito ay si Rainier Cameloza pala ito. Check na natin. Rainier Cameloza. Ayun, tama. Okay, balik tayo. Punta tayo ngayon kay Mark Olita para yun naman ang i-check natin kung okay yung pagkaka-deploy ng printer. Pero dahil okay na nga dun kay Rainier Cameloza, so sa malamang okay na rin dito kay Mark Olita dahil nasa iisang client computer lang ang ginagamit. Yan, so type natin Mark Olita. Yan, din enter password. Yun, okay na. Then, ganun ulit. Punta tayo ulit sa control panel para ma-check natin sa devices and printers kung meron nga bang na-deploy na printer doon. Pero dahil nga hindi pa tayo nakapag-update ng policy, so wala pang maipapasok na printer sa ating account na si Mark Olita. Pero yan, check muna natin para kompleto ang ating video tutorial. Yan, click natin ang devices and printers. Ay, ayun. Okay, so pumasok na. Ayan. Pumasok na siya nang hindi ina-update dahil nga sabi ko nga same lang naman no doon sa client computer yung ating pinag-deployan. So iisang machine. Yan, so pumasok na siya, andito na. Dahil naka-deploy na rin doon sa machine na yon, sa automatic, dahil nga 'di ba doon sa group policy, ang chinek ko doon is per user at per machine. So dahil iisang machine lang naman ang pinag-deployan or pinag-login na natin ng account ng Mark Olita at Rainier Cameloza. So dito, automatic na update na agad si Canon printer natin. Yan. So ngayon, ang gagawin natin, yan, try din natin ulit i-remove kung mari-remove siya. So dapat magkaroon ito ng permission. Yan. So okay siya. Close na natin yan. Then test print tayo ngayon. Yan. Close na natin ito. Then test print tayo. Ito, open natin. So type lang tayo. Kahit na ano na hindi naman natin makikita. Yan. Then click file and print. I-print tayo doon kay Canon. Ito siya. So, click natin ang print. Yan. So, check naman natin ngayon doon sa ating server computer kung may pumasok na pinrint out. Although, mag-e-error yon dahil nga virtual printer lang naman ito. So, pasok tayo sa control panel din ng ating server computer and click View Devices and Printers. Yan, andito na si Canon. So, click natin see what's printing. So, eto siya. So, eto ang ating pinrint galing doon kay Mark Olita. Ito yung account.
Yan, notepad yung ginamit natin kanina. Yan, error siya dahil nga, yan, wala naman tayong pag-a-outputan ng printer or print layout niya, yung printout niya, dahil wala tayong physical printer. So, virtual printer lang siya. Yan, okay na. So, ganun lang install at mag-deploy ng printer gamit ang print management ng ating administrative tools. Ayun, shoutout ulit sa SAT-PITAC, St. Anne Technical Vocational Training and Assessment Center sa pagpapahiram ng laptop na ginagamit ko ngayon para makapag-create or makagawa ng video tutorial. Ayun, okay na. Good luck guys.